some civil society organizations were invited by the Senate today to ensure a more transparent 2026 budget. To tell us more about it is our mobile journal sa Senado, si Merymon Reyes. Merymon, okay, bago natin puntahan yung mga naglabas at hindi pa naglalabas sa mga salin. Okay, ano ang main concerns ng mga organisasyong ito? Pagdating ba sa transparency, may issue sila? Magandang hapon, Pauline. Lord, tama yan kasi for the first time, inimbitahan dito sa Senado, specifically sa pagdinig ng Senate Finance Committee, itong iba't ibang civil society organizations para pakinggan yung kanilang mga obserbasyon and recommendation sa kinakaharap na issue ngayon or kung paano pa mapapabuti yung national budget process, ano yung mga issue na nakalakip dito, for example, yung transparency and accountability measures, and kabilang sa mga organisasyon na nagbahagi o nagbabahagi pa ng kanilang recommendations ay ang Ibon Foundation, Act Philippines, Good Government or PH, Move as One Coalition, Citizen Watch Philippines. At una na rin dito na nagsalita at nagpasalamat si Adolfo Jose Montesa mula sa Roundtable for Inclusive Development dahil doon sa binuksan na partisipasyon nitong mga civil society organizations. At yung kanilang ilan sa mga recommendation is, una, dapat daw tanggalin yung lagpas 200 bilyong pisong unprogrammed appropriations. Recommendation nila yung pagtanggal ng lagpas 56 na bilyong pisong pork barrel at ilaan daw ito sa mga proyekto o programa na nakapailalim sa pamuntuan ng bansa. Kasabay nito, mas maganda rin daw kung yung mga programs or yung mga projects na related specifically din and especially sa mga infrastructure ay sigurado raw na nakapailalim o nakabatay sa isang master plan na transparent, science-based, nature-based at nakasentro sa pangangailangan ng mga tao. Isa rin daw sa mas magandang maisulong na yung pagpapatayo rin nitong budget transparency server tulad ng ginagamit tuwing may election para masiguro talaga at masisilip ng kahit na sino kung paano rumorolyo at umiikot daw yung panukalang pondo. As well as request din itong mga organisasyon is yung mas readable daw na copy nitong mga dokumento na may kinalaman sa national budget and ni-request din kung maaari raw in Excel sheet yung format para raw mas madali raw siyang i-table, mas madali raw i-segregate. At so far naman for Finance Chair Senator Sherwin Gatchalian, bukas talaga siyang pakinggan ito lalo pat habol talaga nila is at least specifically for the bago mapirmahan yung 2026 national budget, naging transparent talaga sila from point A to point Z. Balik sa inyo. Ano ba nangyayari, Merymon? Malabo ba yung mga kopya na napupunta sa kanila? At kung hindi Excel file, anong ginagamit nilang format? Ang nasabi kanina ni Senator Sherwin, malaki ng bagay na compared dati talaga printouts, puro hard copy nitong mga nung GAB from the House, nung GAB din dito sa Senado, even yung mga documents galing sa mga ahensya, hard copies ito pero ngayon ang naging development is naging may online copy na nito. So readable format na siya online. Pero ang ni-request din nitong mga organisasyon, in sheets naman daw kung maaari na mailagay din doon para madali rin siyang i-scan through. Kasi iba rin yung offer na readable siya, PDF online, compared sa kung may sheets, naka-tabular form yung mga item. So yun yung ilan sa mga parang gusto nila sana kung maaaring mangyari para masala din talaga nila per item na hindi sila malilito doon sa pages. And though ngayon, yun nga yung isa sa mga tinitingnan din Senator Sherwin, sinabi niya, okay, sige. So tingin nyo maganda ilagay din to, i-format din siya ng sheets. So sabi naman ng mga organisasyon, kung maaari naman daw, yun. So Merymon, may implement kaya yung mga reforms na yan for this budget process? Oo, Pauline, yan yung ang sabi ni Senator Sherwin, kasi ngayon lang nagkaroon ng pagkakataon na itong mga organisasyon mapapakinggan talaga ng Senado. At ang sabi naman ni Senator Sherwin, kaya nga nila ginagawa ito para malaman nila kung ano yung mga kailangang i-implement. So bukod doon sa resolution nga for transparency, titingnan pa nila lalong-lalo na long term kung ano pa yung ibang mga kakailanganin. So sabi naman, so far naman, on a good note naman yung reception dito ni Senator Sherwin. Itong mga to ba, curious ako, uupo rin ba sila sa BICAM at si Senator Gatchalian lang ba ang kaharap nila? Ngayon, si Senator Sherwin ang nakikita lang natin so far na nandito sa pagdinig. Yung sa BICAM, yan din yung isa sa inaabangan natin kasi ang habol talaga ng Senado ngayon, though wala pa yung concurrent resolution mula sa House, nung as in magiging transparent talaga, as in 100%, hindi lang bukod sa recordings, yung transcription ng mga hearing, lahat magiging open talaga siya even sa ating nasa media. Yan yung isa sa mga aantabayanan natin kung paano yung magiging setup. Basta so far ang malinaw sa ngayon,
After nito, technical working groups, and then by November, plenary budget deliberations. Then around the third week November to first week of or early weeks of December, BICAM. Tapos by day of Christmas, malinis na raw itong 2026 national budget. Malinis. Malinis? Oo. Kaya definition nila dyan. Sana naman Curious talaga. ako, si Sunny Africa ng Ibon Foundation, ano yung dinidiscuss niya kanina? Oo, marami silang mga dinidiscuss. Nag-range ito from, for example, itong mga unprogrammed appropriations, nais na nilang buwagin ito. Gawin na raw na enlisted talaga yung mga item. Bukod dyan, yung ilan sa mga na-bring up pa nila is yung road safety na posibleng makaapekto pa. Kasi isa rin sa mga na-release dito, for example, ilang mga proyekto raw na kompleto na, mga kalsada, later on, magbubungkal, uulitin na naman daw. So, bukod sa naaagrabyado daw dito yung mga motorista, road safety rin yung isa sa mga nagiging concern nila. So far, yan yung isang sa mga na-monitor natin mula doon sa pagdinig. Kasi nga, biglang tumumbog na sa atin ngayon itong mga SALN naman na nilabas na so far 16 na mga senador na ang naglabas, 8 na lang ang hinihintay natin sa SALN. Sino-sino ba yung 8 na yan, Mary Mon, na ayaw pa rin maglabas? So far, yung mga wala pa, si Senator Dante Marcoleta, Senator Amy Marcos, ang magkapatid na Camille at Mark Villar, Senator Jinggoy Estrada, si Senator Alan Peter Cayetano, si Senator Pia, naglabas na rin Si Senator Bongo, si Senator Bato de la Rosa, so sila yung 8 na so far wala pa yung kanilang mga SALN. Pero so far, sa inilabas today, dapat kasi kahapon pero ang nasabi ni Senate Secretary Renato Bantug, may hinihintay pa raw na kinokompleto para raw mas maayos yung paglabas nito. So far, ang pinakamataas doon sa, top of the list dito ay si Senator Raffy Tulfo, kasama yung kanyang asawa na si Ms. Jocelyn, na ang net worth nila ay over 1.05 billion pesos. Sinusundan siya ng kanyang kapatid na si Senator Erwin Tulfo with nearly 497 billion pesos. Ang nasa ibaba ng listahan, itong si Senator Risa Hontiveros with 18.98 billion pesos in net worth. Pero mas mababa sa kanya si dating Senate President Chis Escudero with 18.84 million pesos net worth. Wawa naman si Chis Escudero, no? Pure senator. Malay mo, hiniram lang yung pangbayad sa ring na yun. Diba ang SALN, dapat nire-reflect niyan yung joint net worth nyong mag-asawa? So dapat... So kulang pa to. We're talking about Heart Evangelista. Well, ang nasabi dyan ni Senator Sherwin Gatchalian, ang SALN kasi is parang honesty system yan. So, depende yan sa kung ano talaga yung ide-declare mo. Pero hanggat maaari, lalo pa kung alam naman daw ng personalidad o ng empleyado na wala naman daw dapat itago, mas maganda ilagay lahat. Kasi pag umabot daw sa point na merong hindi inilagay doon, tas bigla ang nakita, maaari raw magkaroon ng complications along the way. And sa pagkakaalala natin, maaari ding magkaroon ng grounds for disqualification sa opisina ang isang empleyado. Nakita mo yung amateur move. Yung mga medyo relatively bagong mga senador. Nagsasabi na, nireflect yung totoo. Masyado yung, yung mga lahat veterano. Talaga nilagay. Yung mga veterano, may move dyan, complete natin ng konti. Kaya Ano ba yan? Akala ko ba transparency? Pero ito, Mary Mon, tinatanong din ng mga netizens, ito bang sila Senator Joel Villanueva and Jinggoy Estrada, magre-release ba ng SALN? Kasi so far, wala pa tayong naririnig sa kanila. So far, sa nakita natin, meron na kasi tayong nakuha din dito kanila Senator Joel Villanueva. Yung 16, Senator Lauren Legarda, Bam Aquino, Ping Lacson, Erwin Tulfo, JB Ejercito, Pia Cayetano, Chis Escudero, Joel Villanueva, Mig Zubiri, Raffy Tulfo, Lito Lapid, Robin Padilla, Sherwin Gatchalian, SP, Tito Soto, Risa Hontiveros, and Kiko Pangilinan. So far naman, ang huli kasing nasabi dito ng mga senador na nakapanayam ng media, karamihan naman daw sa mga senador ay bukas talaga na isapubliko yung kanilang mga SALN. So it's only a matter of when nila ito maaaring i-release for public disclosure. So naglabas na pala ng SALN ito si Senator Joel, and I believe his net worth is 49.5 million pesos. Or si Senator Jinggoy, wala pa. So, alam ko na kung bakit hindi pa naglalabas yung magkapatid na Villar. Bakit? Baka nahihiya sila na mababa masyado. Ganun ba? Mas mababa pa sa 18.5 million? Nako, parang hindi naman. Ay, nako. Mary Mon, ikaw na bahala dyan. Walang ngayon, Halloween ko. Wala ba si Baymax? Ako, wala na. Naglikpitan na rin. Ultimo yung mga So, siguro ibang ghost na lang yung mararamdaman natin dito within the next few weeks. Kasama na yung mga ghost flood control projects. Pati mga buhaya.
Kaya nagkakaganyan tayo, mga biro niyong ganyan eh. Sige na, thank you. Maraming salamat ang ating Mobile Journal, Mary Manrez Live mula sa Senado.